Good day to everyone. Alam nyo mga kababayan, mga kapatid, sa panahon pong ito, dahil po sa pandemic, marami po sa atin naging conscious sa kalinisan. Madalas na tayo magugas ng kamay, tayo po ay nagpe-face mask, face shield, and then tayo po ay nag-disinfect ng ating mga gamit ng iba't ibang mga lugar sa ating bahay. Pinipilit po nating linisin. At meron din po tayong foot bath. Yung mga sapatos natin, mga panyapak natin, mga tsinelas, hindi na natin ipinapasok sa ating mga tahanan. At yung mga damit, mga uniform na ating ginamit, ay maingat nating inihiwalay at hindi na natin pinapasok sa ating mga kwarto sa ating bahay. So ito pong pandemic na ito, dinala po tayo doon sa consciousness para po sa kalinisan. Alam nyo dito sa Bible, meron din pong cleansing na nangyari. Si Jesus kaya, ano kayang paglilinis ang ginawa niya? Nabasa na po ba ninyo yung paglilinis na ginawa ni Jesus? At matanong ko nga kayo ba'y nakaranas na ng inyong mga leader? Halimbawa, ikaw bilang anak, ang tatay mo, ikaw bilang employee, yung employer mo, ikaw bilang isang pumapasok sa isang company, yung namumuno o nangunguna sa inyo, nakaranas na ba kayo na magalit sila? Nasaksihan ba ninyo ang matinding galit nila? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina sa local government, maaaring sa bayan, sa syudad o sa probinsya, nasaksihan mo na bang nagalit ang iyong boss sa isang company? O ikaw bilang isang umaattend ng church, nasaksihan mo na bang nagalit ang iyong pastor? O sino mang leader nyo sa inyong samahan, sa inyong grupo? Naranasan na ba yung nakita nyo, nasaksihan nyo na siya'y nagalit? Alam nyo, dito sa Biblia, sa 4 na Gospels, dito po na-account yung pagkagalit ng Panginoon. Dito sa John chapter 2 verse 13 to 21, dito sa Matthew 21 verse 12 hanggang 13, sa Mark chapter 11 verse 15 to 17, dito sa Luke chapter 19 verse 45 hanggang 46. Yung tatlong synoptic gospel na tinatawag, Matthew, Mark, and Luke, halos magkakahawig yung kanilang account, kanilang pagsasaad ng nangyaring ito. Pero gusto kong kunin yung account ni John the Beloved. Dahil kakaiba yung pagka-account niya dito sa tagpong ito. Noong ang Panginoon Jesus ay pumunta sa templo. At ito ay magpapasimula dito sa John chapter 2 verse 13 to 21. Doon sa verse 13, sinasabi doon, nalalapit na ang kapistahan, yung Passover ng Jerusalem. At maraming mga banyaga, mga panauhin, coming from different nation, pumunta ng Jerusalem upang dumalo, saksihan ang Passover. Ito ay isa sa pinakamalalaking kapistahan sa Jerusalem. Sa 4 o 3 kapistahan, isa ito sa pinakamalaki at mahaba ang celebration ito. Kaya hindi pa man dumarating yung kapistahan ng Passover, marami nang nagsitating. At siyempre ang Panginoon Jesus patungo rin sa Jerusalem dahil nga sa Passover. Sabi doon sa verse 13. Kaya lang, nung pumunta siya sa templo, ang bumungat sa kanya ay ang mga nagbebenta ng mga hayop, baka, tupa, mga kalapate, at iba't iba pa. At nandoon din yung mga money changers. Kaya pagpasok ng Panginoon sa templo, kumuha siya ng panghagupit at pinaghahagupit niya yung mga hayop. At yung mga lamesa ng mga nagpapalit ng mga pera, pinagtataob niya. At natapon nga dahil doon natapon yung mga coins, mga barya. At pinagtabuyan niya yung mga tao na nagbi-business, nagbebenta, namimili, doon sa loob ng templo, doon sa verse 14. So ginawa niyang panghugupit yung isang lubid. Itinaboy niyang palabas, pati mga hayop, itinumba ang mga mesa, nangagkalat ang mga barya. Sa verse 16, sabi niya, tungkol sa kanyang father's house. Ginawa niyong marketplace, sabi niya. Ginawa niyong marketplace ang father's house. Maalala ba niyo yung binanggit na Panginoon Jesus nung siya ay 12 years old pa lang? Siya ay nasa templo din noon. Actually, siya ay nawala. No? And after 3 days, nakita na siya ni Maria at ni Jose. Nakita ni Maria at Jose na nakikipagtalastasan, nakikipag-usap doon sa mga guro, sa mga eskriba, sa mga matatalinong tao doon sa templo. At na-amaze yung mga tao sa understanding, sa talino ng Panginoon Jesus. Sa ganong edad, 12 years old, sabi niya, talagang na-amaze sila. Nung makita siya ni Maria at ni Jose, ang sabi nila dito, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Pagod na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Nandito ka lang pala. Ang sabi ng Panginoon Jesus, bakit niyo ako hinahanap? Nandito ako sa bahay ng aking ama. Hindi nila naintindihan. My Father's house. Hindi nila maintindihan yung sinabi ng Panginoon Jesus. Doon sa templo, sinabi ng Panginoon Jesus,
nandito ako sa bahay ng aking ama. Bakit niyo ako hinahanap? And then, ito ay matama, talagang iningatan ni Maria sa kanyang puso. Yung sinabi ni Jesus, at that time, hindi niya naunawan. So, dito binanggit yung Father's house. Dito sa John chapter 2, and then Luke chapter 2, verse 49. No, nung siya 12 years old pa lang. Ang sinabi naman ni Matthew, ni Mark, and then Luke, sa Synoptic Gospel, house of prayer. House of prayer. Bakit nyo ginawang lugar ng mga bandido, mandarambong? Ang sabi ng Panginoon Jesus, kaya siya ay nagngit-ngit sa galit. Titingnan natin ngayon, ano ba ang kinagalit ng Panginoon Jesus dito? Pinakikita ko lang sa inyo yung nangyari sa kwento. Pinakikita ko lang, bakit ba nagalit? Gayon na lamang ang ngit-ngit ng Panginoon Jesus dito sa pangyayaring ito. At challenge siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. At sabi, anong tanda ang pwede mong ipakita sa amin na nagbibigay sa iyo ng otoridad upang gawin ang lahat ng ito? Dahil ginawa nga ng Panginoon Jesus, pinagtauban yung mga mesa at talagang pinalabas yung mga tao, yung mga nagbebenta, namimili doon sa loob ng templo. Pati yung mga hayop, pinagtabuyan niya. Pati yung mga barya, natapon. So sabi ng Panginoon Jesus, ang tugon niya sa challenge ng mga leaders ng mga Hudyo, sabi niya, wasakin niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Yun ang sagot ng Panginoon Jesus. So dito, ang mga disciples, kasama ng Panginoon Jesus, minamatyaga nila. Tinitingnan nila kung paanong sumagot. Ano yung gagawin? Ano magiging respond ng kanilang leader na Jesus sa mga tagpong ito? By the way, this is the first ever and the only time na si Jesus nagalit ng ganito in public. Ito, matindi ito. Ito lang yung kaisa-isa. At siyempre, mga disciples, ano kaya ang magiging reaction? Ano kaya ang magiging tugon ng Panginoon Jesus? Paano niya i-handle ang situation ito? Nandito yung challenge. Siguro tayo, doon sa mga leader natin, tinitingnan natin kapag dumarating na yung troubles, dumarating na yung mga challenges, ano kaya ang magiging attitude? Ano kaya yung ipakikitang karakter ng isang leader? Doon makikita natin. Tingnan natin dito ang Panginoon Jesus. Ano kaya ang ipakikitang karakter, attitude ng isang tatay, ng isang leader ng tahanan? Ano kaya ang ipakikitang attitude ng isang pastor, ng isang church, ng isang mayor, ng isang governor, ng isang kapitan? Kapag humarap na siya sa mga pagsubok, kapag malaki yung challenge na kanyang kinakaharap. At dito, katulad ng mga disciples, tinitingnan nila. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon Jesus? Ang laki ng challenge. Sabi ng mga leaders ng Hudyo, sabi, anong tanda ang pwede niyong ipakita sa amin na nagbigay sa iyo ng authority para gawin ang lahat ng ito? That's the challenge. Ano? Ngayon, marami pong mga challenge sa atin ngayon. Bilang mga leaders, maraming challenges tayong kinakaharap. Ikaw tatay ng tahanan, ng tahanan. Ikaw bilang leader ng iyong komunidad, ng iyong grupo, ng iyong church. Ikaw bilang leader sa inyong company o sa isang maliit na grupo. Maraming mga challenges tayong kinakaharap. Ano ang magiging respond natin? Tingnan natin ang Panginoon Jesus. Ano ang naging respond niya sa kabila ng mga challenges na ito sa kanya? Ang sagot ng Panginoon Jesus, destroy this temple. And in 3 days time, I will raise it up. Wasakin ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw, ay muli ko itong itatayo. Nagulat yung mga Jewish leaders. Nagulat sila. Bakit? Yung templong yon, itinayo yon, kinonstruct yon, for 46 years, sabi nila. 46 years. Ganon katagal ang construction noon. Pero sabi ni Jesus, wasakin niyo ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Hindi nila intindihan. Jesus is speaking sa verse 21, nandiyan chapter 2, Jesus is speaking about His body bilang templo. Destroy this temple at muli ko itong itatayo. I will raise it up after 3 days. So, ang sinasabi ni Jesus sa templo ay ang kanyang katawan. At ito'y naaalala ng kanyang mga alagad matapos ang resurrection. Yung sinabi ng Panginoon Jesus dito, naaalala ng kanyang mga alagad matapos ang resurrection. Ngayon, ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, ano ang ikinagalit ng Panginoon Jesus sa tagpong ito? Ikaw, na nanonood ngayon, ano ang ikinagalit? Ikaw kabataan, ikaw estudyante, ano ang ikinagalit ng Panginoon Jesus? Ikaw nanay ng tahanan, ikaw tatay ng tahanan, ikaw professional, ikaw na isang guro. Ano ang ikinagalit ng Panginoon Jesus? Ikaw bilang political leader, ikaw bilang naglilingkod sa gobyerno. Ano ang ikinagalit ng Panginoon Jesus sa tagpong ito? Tingnan natin. Muli, babalikan natin. Bakit nagalit ang Panginoon Jesus? Gayon na lamang ang kanyang ngit-ngit. At bakit siya nagalit sa tagpong ito? Alam nyo, gusto ng Panginoon ipakita sa atin ano ba ang dapat maging prioridad natin.
Ano ba ang dapat bigyan ng halaga? Kasi ang Panginoon Jesus, dito sa sinabi niya dito, kompleto. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang resurrection. The purpose, bakit siya napunta dito? Nabanggit na rin niya dito na siya ay mamamatay. Dahil sinabi niya ang tungkol sa resurrection. Ano nga ba ang ginagalit ng Panginoon Jesus? Bakit may mga taong nagagalit? Ano ang dahilan? Si Jesus, mabigat ang dahilan. Bakit siya nagalit? Una sabi dito, malapit na ang Passover. Ang piyesta ng Passover. Alam ba nyo, naalala ba nyo sa time ni Moises sa Egypt? Nung nilampasan sila ng angel of death. Nung nilampasan sila ng angel of death, Passover. Nung nilagyan nila ng dugo, yung mga doorpost, yung mga pinaka-entrance ng kanilang mga bahay, nilampasan sila. Dahil yun ang sabi ng Diyos kay Moises, nilampasan sila ng angel of death. Naligtas ang bayan ng Diyos nung panahong yon. Kaya mahalaga yung Passover. Ngayon, ito'y kapistahan ng Passover na dapat ang mga tao, sabi nga, ginugunita nila. Dapat sila ay dinedebot nila ang kanilang sarili doon sa salita ng Diyos, sa pananalangin. Kaya binanggit ito, house of prayer. Itong panahon na ito, dapat alalahanin nila ang ginawa ng Diyos. Dapat malinaw sa kanila yon, yung pagliligtas na ginawa ng Diyos. Alam mo kapatid kaibigan, dapat ito yung pinaglalagakan mo ng panahon, sa panahong ito. Dapat you are devoting yourself to the Word of God. Doon sa ginawa ng Panginoon Jesus, dapat dinidevote natin sarili natin sa pananalangin because this is the house of prayer. Kaya lang, alam nyo, nawala yun eh. Nawala yung devotion na yun. Nawala yung pagbibigay halaga sa Passover. Yung pagliligtas. Nawala yung pagbibigay halaga sa pagpupuri. Bakit? Yung lugar na yon sa templo, pinaka-area na yon, ginamit nila para sa human business, para sa earthly business. Nawala yung kingdom business, the Father's business. Kaya sabi ng Panginoon, I am in my Father's house. Nawala, winala nila yung mahalaga sa Diyos, the Father's business, the kingdom business, at pinalitan nila ng earthly business. Naging prioridad nila ang earthly business. Nakaligtaan nila yung Passover. Nakaligtaan nila ang kahalagahan ng prayer. Nakaligtaan nila ang kahalagahan na i-devote ang kanilang sarili sa salita ng Diyos, sa ginawa ng Diyos, sa ginawa ng Panginoon Jesus. Maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Maraming ginawa ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Kaya dapat i-devote natin sarili para doon. Ano pa? Yung lugar na yun sa templo, dapat yun ang lugar na kung saan nagre-reach out, nag-iibanghelyo. Sinishare yung kabutihan ng Diyos upang palawakin ang paghahari ng Diyos, the kingdom of God. The Father's business, kaya nga naparito ang Panginoon Jesus upang palaganapin ang paghahari ng Diyos. Pero ano nangyari? Nawala yon. Kaya naggalit ang Panginoon Jesus. Ito talaga ang kinagalit niya. Nawala ang purpose. Bakit may templo? At sa bandang huli, sinabi ng Panginoon Jesus, that temple representing siya. Dahil tayo rin, sabi sa Korinto, your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya may design si Lord sa atin. Saan gagamitin to? Yung templo na yon, literal na templo na sa Jerusalem, may design yon kung saan gagamitin yon. In this temple, especially this body, ikaw ang katawan mo, ang buhay mo, dinisign ni Lord, may paggagamitan talagang nararapat ayon sa kanyang disenyo. Hindi lang sa kagustuhan natin. Hindi lang sa mga bagay sa mundong ito. Alam mo, pag yung disenyo ni Lord sa templong ito, buhay nito, winala natin, magagalit talaga ang Panginoon. Hindi niya magugustuhan. Dapat masunod talaga ang design. Bakit nandito ang templong ito? Bakit may buhay tayo? Bakit tayo lumitaw sa mundong ito? What's the purpose? Dito makikita natin sa event na wala yon. Alam mo, kaya ang Panginoon Jesus sabi niya, sa loob ng 3 araw, on the 3rd day, He rose again. Alam mo ang Panginoon Jesus, na parito sa lupa upang tayo tubusin. Malinaw ang kanyang purpose. Malinaw ang kanyang prioridad. And that is to restore us to the kingdom. Malinaw kanyang misyon. Kaya sa araw na ito, dapat maunawaan mo na napakahalaga na ang buhay na ito may alay sa Panginoon ayon sa kanyang pagkalalang, pagkalikha. Sabi ng Panginoon Jesus, ang templong ito may gamit. Ano nangyari sa templo doon sa Jerusalem? Naging lugar ng mga hayop. Ang nandun mga hayop, mga baka, mga tupa. Masama bang mag-business? No. But what is the priority? So, they are in the wrong place at the wrong time. Passover yan. Ang ginagawa, ang tinuro ng Diyos sa lumang tipan, pag pagpapassover na, mag-iipon-ipon yung pamilya at gugunitain. They will pray. They will worship the Lord dahil sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Ngunit ano ang ginawa nila?
At sa panahon iyan, maraming mga banyagan, tumatawid, pumupunta sa Jerusalem. Dapat yung mga banyaga, nababahaginan. Naalala ko yung isang eunuko, no, sa Samaria. Banyaga yun eh. Galing sa Ethiopia. Nawin yun ni Philip. Nawin yun ni Philip to sa Samaria. Dahil dinala siya ng Holy Spirit. So dito, maraming mga banyaga na dapat masyiran sila. Mabahaginan sila ng gospel of the kingdom. Yun kasi ang disenyo ni Lord. Alam mo, ang disenyo ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ngayon patuloy ang paglilinis. Hindi lang tayo nililinis ngayon sa ating physical. Yung paghuhugas ng kamay, hindi lang. Ang pinakamahalaga, may paglilinis sa ating kaloob-looban. Dapat ma-realize natin, may design si Lord sa templong ito. Your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya dapat hindi dudumihan. Yung mga bagay na makakasama sa templo, dapat hindi natin papasukin. Kasi mawawasak ang templong ito. Hindi na ito magagamit ayon sa design. The law of design, kapag ito ay hindi nagamit ayon sa law of design, mawawasak. Kahindik-hindik ang magiging kahihinatnan. Kaya kaibigan kapatid, nandiyan ka, binigyan ka ng buhay ng Diyos para magamit ang buhay na yan. Una, i-devote mo ang sarili mo sa Kanyang salita, sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Gayon na lamang ang pagmamahal niya, dakilang pag-ibig niya. Kaya nga siya namatay sa cross ng Kalbaryo. Ngunit hindi siya nanatili sa cross. Hindi siya nanatili sa libingan. Siya ay nabuhay na magmuli para sa iyo at para sa akin. I-devote mo ang sarili mo sa pananalangin sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Magpuri ka at hayaan mong magamit ang angking galing mo, ang lakas mo. Ano mang mga resources meron ka para sa pagkapalawak ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Dahil yon ang design ng Panginoon. Kumusta ka ngayon? Ano mga nararanasan mo? Ikaw ba'y nakaranas ng mga kabigatan sa buhay? O naguguluhan ka na sa mga nangyayari sa mundo? Alam mo, marami talagang kaguluhan. The world is in chaos. Why? Hindi gumagalaw ang tao ayon sa design, the law of design. Bakit meron tayong buhay? Bakit tayo isinilang? Bakit tayo nandito sa lupa? We are not living according to sa purpose, sa dinesign ng Panginoon sa buhay nito, ang templong ito. Kaya maraming kaguluhan sa mundo. But ikaw, ngayon, pwedeng umayos, pwedeng gumanda, pwedeng mong mapagtagumpayan ang mga challenges na kinakaharap mo. Dahil sa araw na ito, ang Panginoon patuloy na nangungusap. Ang Holy Spirit patuloy na nangungusap. Sabi ng Panginoon, ang templo ng Jerusalem is talking about His body. Destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Kapatid, nabuhay na magmuli ang Panginoon Jesus. May pag-asa tayo, may katagumpayan tayo. Kaya ikaw, may pag-asa ka, may katagumpayan. Kumusta ang mga ginagawa mo ngayon? Ikaw ba'y namumuhay ayon sa disenyo ng Diyos? Ikaw ba'y namumuhay, nakatama bang yung prioridad sa buhay? Ayon doon sa prioridad ng Diyos. Alam mo siguro kaya wala kang kapayapaan, wala kang katiwasayan, hindi ka makontento sa buhay. Bakit? You're not living according to God's priority. Napakahalaga na ang prioridad ng Diyos ang maging prioridad natin sa ating buhay. Katulad ng binigyang prioridad ng Panginoon Jesus dito. Mahalaga dito ang kanyang salita. Yung templo kasi, yung pag-aaralan, pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya maalala mo, nung 12 years old si Jesus, nakikipag-discussion siya sa mga guro. Dahil yung templo na yon, doon yung paghahayag ng salita ng Diyos. Dapat yung lugar na naghahayag, nandun lagi ang salita. Dapat ang buhay mo, ikaw templo ng banal, dapat puno ng salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano lang ang mga nilalagay natin sa ating isipan. Dapat ang buhay mo bilang templo ka, punong-puno ng pagpupuri sa Diyos, pananalangin, pagsamba sa Kanya. Dapat ang templong ito, ang katawang ito, ay maging instrumento para palawakin ang paghahari ng Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, may pagkakataon ka pa. We will pray today. Commit yourself. Itama mo, i-align mo ang iyong prioridad sa buhay doon sa prioridad ng Diyos. Ito ang pagkakataon natin upang may align natin. May tama natin ayon sa disenyo ng Diyos sa templong ito. Can you pray with me right now? Tayo mananalangin at hayaan mong kumilos ang banal na Espiritu. Mahalagang ma-realize ng bawat sa atin ang kahalagahan na bigyan prioridad natin ang prioridad ng Diyos. Bakit tayo nandito sa lupa? Bakit tayo nabubuhay? Napakahalaga noon.
Alam mo, nagngit-ngit ng Panginoon Jesus, nagalit siya. Dahil nabaliwala ang prioridad ng Diyos. Mismo doon sa templo ng Jerusalem. Huwag na nating hayaang mangyari yun sa buhay natin. Gusto natin, hinihiling natin, blessing will just flow. Pagpapala, hindi sumpa. And this is high time for us to recognize and realize na mahalagang bigyan natin ng prioridad, ang binibigyan ng prioridad ng Diyos. Let's pray. Lord, right now, Panginoon, sa bawat isa na nanonood, nakikinig po ngayon, dinadalangin ko po ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Right now. Salamat po sa iyong pangungusap. Salamat, Panginoon, kung sila man po may mga kaguluhan, nalilito po sila, di nila alam ang kanilang gagawin right now. Magiging malinaw po sa kanila dahil sa liwanag po ng iyong salita. At Panginoon Jesus, ikaw po ang ilaw ng sanlibutan. Lord, you will direct their path right now. I'm praying today, Lord, na patuloy ka pong maghihimala sa kanilang buhay. Patuloy po nilang makita ang liwanag, ang panibagong pag-asa, Panginoon. Lord, at kakayanin po nilang surrender ang lahat sa iyo. Iwanan ang mga dapat iwanan at bigyan ng kahalagahan ang mga bagay na binibigyan mo ng kahalagahan, Panginoon. Lord, salamat po. Matutunan ng bawat isa ng bigyan ng prioridad ang binibigyan mo po ng prioridad dahil diyan po kami isinilang. Yan po ang dahilan bakit po kami nandito, Panginoon. Nang bawat isa, bigyan ng kahalagahan ng iyong salita, Panginoon. Ito ay patuloy na meditate, namnamin, at patuloy pong isabuhay. Not only basahin, but Lord, ang bawat isa, dumating po doon sa application po ng salita. Lord, salamat po. Na ang prayer po ng bawat isa, katulad po nito, hindi po lamang magiging ritual. Nandun po, mapupuspos po ng pagpupuri, Panginoon, pagsamba ang bawat isa, Panginoon. Ang templong ito, mapupuspos ng pagpupuri at pagsamba. Dahil yan ang ninanais mong masumpungan sa bawat buhay ng bawat isa. Puspos ng pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Puspos po na iyong salita. Babad sa iyong salita. Kaya ang bawat isa, magbabad po sa iyong salita. At Panginoon, nawa ang bawat isa po, patuloy pong i-commit ang sarili nila, Panginoon, para sa misyon. Sa vision na iyong binigay, Panginoon. Fulfilling the purpose in life, O Diyos. Ayon po sa iyong disenyo na ang buhay na ito, ang buhay nito ay magamit para po sa pagkapalawak na iyong kaharian dito sa lupa. Dahil yan po ang sabi mo po, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Even as you bless them, Lord, ang healing, Panginoon, ang patuloy na himala mo mangyari sa kanilang buhay, I declare, dinideklara ko po, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. Ang patuloy na pagpapala mo, pagkapadala mo po, Panginoon, ng mga pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, sa bawat pamilya, sa bawat isa, Panginoon, here in the Philippines and abroad, salamat po, Panginoon, sa patuloy pong pagkalinga sa bawat isa sa iyong mga anak. Salamat po sa panibagong lakas, panibagong pag-asa. Salamat po sa liwanag po ng salita. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng nag-iisang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoon Jesus, tayo magsabi lahat ng Amen and Amen. God bless you.